Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Matapobreng Binata. Kung hindi lang talaga kay Venus ay hinding-hindi sasama si Lance sa kaibigang si Jopet dun sa probinsya ng mga ito na halos 8 oras din ang biyahe. Hindi niya kasi sukat akalain na ganun pala kalayo at unang beses pa lang niya yung nakabiyahe sa probinsya. Si Venus ay pinsan ng kaibigan at matagal na niyang nililigawan ng dalaga. Ngunit hanggang ngayon ay mailap pa rin sa kanya at makailang beses na rin tinanggihan ang idinudulog niyang pag-ibig. Ang pagpunta sa probinsya ng mga ito ang nasisilip niyang magandang pagkakataon upang mas lalo itong suyuin at upang makilala na rin ang buong pamilya nito. Maraming binigay na dahilan noon ng dalaga, ngunit ang lahat ng yon ay hindi niya tinatanggap. Sa lahat ng babaeng kanyang niligawan ay bukod tanging dito siya nahirapan pasagutin. Malaking hamon sa kanya ang ginagawa nitong pambabaliwala sa kanya. Malapit na ba tayo sa baryo nyo? Alam mo bang kanina pa ako nangangawit eh. Parang hihiwalay na yung 2 braso ko sa pagmamaneho. Mga kalating oras na lang. Pasensya na pre ah, kung hindi mo inaasahan na ganito pala kalayo yung sa amin. Una pa lang naman sinabi ko naman sa'yo. Ikaw naman tong mapilit eh. Alam mong basta kay Venus ay gagawin ko ang lahat. Pupuntahan ko siya kahit saang lupalop man siya naroon. Naiilang na lang sa kanya si Jopet. Alam kasi nito kung gaano niya kagusto ang pinsan. Kaya nang malaman nitong piyesta sa kanila at balak niyang umuwi ay hindi na ito nagdalawang isip na sumama sa kanya pauwi. Kahit na hindi naman ito iniimbita. Dinala ni Lance ang kotse ng tiyahin para hindi na sila mag-commute na magkakaibigan. Hindi niya sukat akalain na ganun pala katagal ang oras na gugugulin niya sa pagbabiyahe. Napilitan tuloy siyang makipagpalit muna sa pagmamaneho kay Jopet kahit labag sa loob niya. Hindi niya kasi ugaling ipahiram kahit kanino ang kotse kahit pa sa mga kaanak. Nakakaramdam na rin kasi siya ng pagod at inaantok na rin ang diwa niya habang nasa likod ng manibela. Ilang sandali pa nga ay natanaw na nila ang magkasangang daan nang magsalita muli si Jopet. Ikanan mo pre, tapos daan-daan lang sa pagpapatakbo ha. Dahil bukod sa malubak, pababa pa yung daan natin. Meron din bangin sa kaliwa. Pagpasok nga nila sa makipot na daan na yon, hindi lang malubak ito, kundi mabato rin. Dahil hindi kabisado ni Lance ang daan, makailang ulit ding napunta sa lubak ang gulong na minamanehong kotse. Makaraan ng ilang sandali may natatanong na silang kabahayan sa magkabilang daan, ngunit malubak pa rin ang daan. Hindi na tuloy maipinta ang mukha ni Lance na kanina pa nagsasalubong ang mga kilay sa nararamdamang inis. Itabi mo na lang dyan sa bakanting lote. Hindi na kasi tayo makakapasok banda ron dahil tsak na marami ng nakaparadang sasakyan din. Huwag kang mag-alala, satsuin ko ang lupa na yan kaya ayos lang dyan na pumarada ka. Itinuro pa ni Jopet ang bakanting lote na may nakaparadang tricycle. Walang imik naman na sumunod si Lance na sambakol na ang muka. Nang maiparada na ang sasakyan ay sabay pa silang umibis ng kaibigan. Agad na tiningnan ni Lance ang mga gulong ng sasakyan nito. Si Jopet naman ay naiiling na lang habang minamasdan ang ginagawa niyang pag-iinspeksyon. Nang matiyak na ayos lang ang mga gulong, ay iginala naman ng binata ang paningin sa buong paligid. Okay lang ba na iwan dito yung sasakyan ko? Wala ba rito magnanakaw? Baka mamaya pagbalik natin wala na ito rito. Alam mong mamahalin to, di ba? Mababait ang mga tao rito, no? Walang magkaka-interest dyan sa sasakyan mo. Kaya tara na sa bahay para makapagpahinga na tayo. Tsak na kanina pa nila tayo hinihintay. Maaga ko nang ipinaalam na may kasama akong uuwi eh.
Diskumpiyado namang tinitigan ni Lance ang kaibigan bago alumpihit na sumunod rito. Hindi pa man sila nakakahakbang palayo nang marinig nila ang malakas na talbog ng bola na tumama sa kotse at pagkatapos ay gumulong palayo. Kasabay noon ang pagtakbuhan ng mga bata palapit sa kanila. Lalong nalukot ang mukha ni Lance nang makita ang nangyari. Madilim ang anyo na binalingan ng 3 batang lalaki na halos magkakasing edad. Tingnan nyo kung anong ginawa nyo sa kotse ko. Saan ba yung mga magulang nyo at hinayaan kayong pakalat-kalat sa kalsada? Nakakaperwisyo tuloy kayo oh. Alam niyo ba kung magkano ang kotseng to ha? Baka kulang pa sahod ng mga magulang nyo pambayad. Ang bihira naman talaga oh. Nakatitig lang ang 3 batang lalaki kay Lance habang nagsasalita siya. Baka sa mga mukha ng mga ito ang pagkatakot sa kanya. Imbis tuloy na makahingi ng dispensa ay lalong hindi na nakapagsalita ang mga bata. Hindi na rin nakatiis si Jopet na mamagitan nang makitang akma na namang magsasalita ang binata sa mga ito. Wala naman nangyaring masama sa kotse ng tita mo eh. Di wala ngang gasgas oh. At isa pa, hindi naman sinasadya ng mga bata, pagpasensyaan mo na lang. Anong wala? Hihintayin mo pa ba na magasgasan ang kotse ko? Madali lang kasi sa inyong sabihin yan dahil hindi ka naman nakaka-relate eh, dahil wala kang sasakyan. Oo na, sige na, tama ka na. Halika na lang sa bahay, baka gutom ka na rin kaya ang daling uminit ang ulo mo. Hindi pinansin ni Lance ang sinabi ng kaibigan. Matalim pa rin niyang sinulyapan ng mga bata na hindi pa rin umaalis sa harapan nila. Parang langaw na itinataboy niya ang mga ito. Si Jopet naman ay naiilang na lang rin sa inasal ng kaibigan. Noon lang din napansin ni Jopet na may ilang tao nang nakikiusyoso na pala sa kanila. Matalim ang pinupukol na tingin ng ilan kay Lance dahil sa narinig nilang pinagsasasabi nito. Ang iba sa kanila ay kilala niya. Isa na rito si tandang Lolita na lola ng isa sa 3 batang lalaki. Kinakabahan na hinilan na niya ang kaibigang palayo roon. Kakaiba kasi ang ibinibigay nitong sulyap kay Lance. May iilan kasi sa mga taga roon ang nakakaalam sa lihim nito na kahit sino ay hindi gugustuhing maranasan. Nang makarating sa bahay nila, nawaglit na rin sa isipan ni Jopet ang tungkol kay tandang Lolita. Mainit silang sinalubong ng mga magulang at kapatid. Maging si Lance ay binati nila nang hindi man lang ngumingiti at nagsasalita. Agad silang sinamahan ng ina sa kusina kung saan maraming putahe ang nakahanda na kahit sa makalawa pa ang piyesta roon. Sandaling nagpaalam si Lance na pupunta ng banyo. Itinuro naman ni Jopet ang daan rito at sinabing hihintayin na lamang niya itong makabalik. Nang tumalikod ang binata, ay humingi ng dispensa si Jopet sa malamig na pakikiharap ng kaibigan sa pamilya. Sinabi na lamang niyang pagod ang binata sa mahabang oras ng pagmamaneho. Ngumiti lang naman ang kanyang mga magulang at sinabing naiintindihan naman nila ito. Pagkapasok naman sa banyo na tabla at kahoy ang panara ay napapalatak na lang mag-isa si Lance. Wala kasing gripo sa loob. Bagamat malinis naman, kapansin-pansin naman ang kalumaan ng loob. Tanging malaking drum na kulay asul lamang ang naroon at maliit na timbat tabo. Ay nako, palibhasa kasi mga walang pera kaya kahit banyo hindi man lang maipasemento eh. Nagtagal rin ng 10 minuto si Lance sa loob. Gusto lang din niyang paupahin ang inis na nararamdaman dahil sa nangyari sa kotse kanina. Parang gusto tuloy niyang pagsisihan na dinala pa sa lugar na iyon ang sasakyan ng tiyahin. Nung 1 taon, nang magbakasyon ng kanyang tiyahin mula sa pagtatrabaho sa abroad, binili nito ang segunda manong sasakyan na iyon upang may magamit silang magkakapatid. Ang babae rin ang nagpaaral sa kanila simula nang mamatay ang kanilang ina sa cancer. Naubos kasi ang pera ng kanilang ama sa pagpapagamot rito,
ngunit hindi rin naman naisalba ang buhay. May asawa ang kanilang tiyahin, ngunit hindi pinalad na magkaanak. Kaya naman sa kanila na ibinuhos nito ang panahon at pera nito. Lahat ng luho na hindi kayang ibigay sa kanila ng ama ay ang babae ang nagpapalasap sa kanila. Dumating na nga sa punto na mas malapit at mas sinusunod na nila ang tiyahin kesa sa sariling ama. Bago lumabas ng banyo na yon, ay naghugas muna siya ng mga kamay. Inamoy pa niya ang tubig bago yon naiiling na ibinuhos. Pagbalik sa kusina, ay naabutan na niyang kumakain na si Jopet. Tanging ang kaibigan lang niya ang naroon sa kusina. Tumabi siya ng upo rito. Hinanap pa ng kanyang mga mata ang mga magulang nito at mga kapatid. Pasensya ka na pre kung nauna na ako. Halika na, kumain ka na rin oh. Sarap. Nasaan ang mga magulang mo at mga kapatid? Umalis ba sila? Si na itay at inay nagpunta sa kabilang barangay para kunin yung biniling baboy para sa piyesta. Tapos yung mga kapatid ko naman pumunta sa simbahan. May practice kasi sila ngayon Miyembro nga pala ang mga kapatid ko ng choir. Hindi naman na nagbigay ng komento si Lance sa kanyang mga sinabi. Napansin ni Jopet na hindi pa rin kumikilos ang kaibigan para magsandok ng pagkain. Kaya naman ay siya na ang kumuha ng plato nito at inilagay sa harapan nito. Hindi ka pa ba nagugutom? Masarap magluto ang tatay ko Siya ang naganda ng latang yan nang malaman na may kasama akong kaibigan. Hanggang ngayon kasi, naiinis pa rin ako sa nangyari kanina. Ang layo na nga ng binyahin natin, balak pa yatang sirain yung kotse. Palibhasa kasi, mga pobre. Uy, grabe ka naman kung magsalita. Hindi naman branyo yung kotse ng tita mo At isa pa, natalbugan lang ng bola. Hindi naman sinasadya ng mga bata Sana man lang, bago ka magbitaw ng maaanghang na salita pag-isipan mo munang mabuti. Baka mamaya bumalik sa iyo yung mga ginagawa at sinasabi mo sa ibang tao Oh, teka nga lang. Bakit ba kanina ka pa kontra ng kontra sa akin? Dahil ba nasa teritoryo niyo ako? Kaya lang ako sumama sa iyo dahil kay Venus Siya ang sinadya ko dito. Kahit narito ako sa inyo, wala ka pa rin karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Tatay ko nga hindi ako mapangaralan Hindi naman sa ganun pre. Ikaw talaga Ang sa akin lang isang paalala. Ay nako, mabuti pang kumain ka na nga lang. Mamayang hapon puntahan natin si Venus sa kanila para makita mo rin yung bahay nila. Mas di hamak na mas malaki ang bahay nila kumpara sa amin. Nagpakawala na lang ng buntong hininga si Lance. Kesa makipagtalo pa sa lalaki ay inumpisahan na lamang niyang magsandok ng pagkain. Nang matikman nga ang mga putahing nakahain sa mesa, napagtanto niyang hindi nagsisinungaling ang kaibigan. Masarap ngang magluto ang tatay nito. Pagkatapos nilang kumain, sinamahan muna ni Jopet ang kaibigan sa ginagamit na silid kapag umuwi siya doon. Hindi naman nakaligtas sa kanya ang pagkalukot ng mukha nito nang makita ang ayos ng silid. Katulad ng dati, binaliwala na lang niya. Hindi lingid kay Jopet na may pagkamatapobre ang kaibigan. Lalo pa itong naging matayog ng suportahan ng tiyahin ng mga luho nito. Sa kabila ng ugali nito, pinakikisamahan pa rin niya dahil para sa kanya ay walang masamang tinapay pagdating sa pakikisama sa iba't ibang tao. Maya-maya lang ay naiwan ng mag-isa sila sa silid ng kaibigan. Lumabas ang lalaki at mayroon lang daw itong gagawin. Napasulyap siya sa kamang nasasapinan ng lumang kobre kama. Para yung nangahalina sa kanya na ilatag ang pagal na katawan. Dahan-dahan siyang lumapit roon at nahiga. Noon lamang niya naramdaman ang pagod at pagkahapo sa matagal na biyahe.
Ilang minuto lang ay maririnig na sa apat na sulok ng silid na yon ang mahinang paghilik niya. Nag-aagaw liwanag at dilim na nang magising si Lance sa pagkakatulog. Nang lumabas siya ng silid ay nakita niyang abala ang mga magulang ni Jopet at iba pang naroon na hindi naman niya kilala. Binati siya ng mga yon na ginantihan lang niya ng pagtango. Nakita naman niya ang kaibigan sa pinakalikod bahay at nagsasalansan ng mga panggatong. Pinanood lang niya ang ginagawa nito. Uy, gising ka na pala. Gusto mo ba magmerienda muna? May kakanin dyan na gawa ng abuela namin. Ha? Mamaya na lang siguro. Samahan mo muna ako kina Venus. Alam mo naman na siya talaga yung sinadya ko dito eh. Bigla namang natigilan si Jopet sa sinabi niya. Naging mailap rin ang mga mata niya at kunwari ay inabalang sarili sa ginagawa. Tinitigan naman siya ni Lance at kita sa mukha nito ang pagkainip. Matagal pa ba yan? Baka pwedeng ipagpabukas mo na lang yan. Ay, teka lang. Malapit na itong matapos. Napilitan ng tapusin ni Jopet ang kanyang ginagawa. Pagkalipas nga ng ilang sandali, matapos magpaalam sa mga magulang ay nagtungo na sila sa bahay ni Venus. Medyo kinakabahan din siya sa paghaharap ng mga ito. Kanina kasi may nasagap siyang balita tungkol sa pinsan. Tsak na hindi yun magugustuhan ng kaibigan. Medyo may kalayuan din ang bahay ng pinsan, ngunit maaari namang lakarin. Gusto pa ngang dalhin ni Lance ang sasakyan, ngunit mariin yung tinutulan ng kaibigan. Anito, malapit lang naman at mahirap imaneho ang ganoong sasakyan papunta roon dahil masikip ang daanan. Pagkatapos ng ilang minutong lakaran, narating na nila ang bahay na napapaligiran ng bakod na yari sa kawayan. Dito na ba yung bahay nila Venus? Hindi na masama ah. Mas malaki pa sa bahay ninyo. Hindi naman pinansin ni Jopet ang pasaring niya. Nagpatiunan na itong pumasok sa loob, kasunod niya. Lumabas sa likod ng bahay ang isang matandang lalaki. Nagmano rito si Jopet at sinabing kararating lang nila kanina. Ipinakilala siya nitong kaibigan. Hindi katulad ni Jopet na nagmano ito. Siya naman ay matipid ng ngiti lamang ang ibinati rito. Matapos yun ay tinalikuran na sila ng matandang lalaki na napag-alaman niyang tatay ni Venus. Tumuloy na silang magkaibigan sa loob ng bahay. Sa may pintuan pa lang ay napatda na si Lance sa tagpong nakita. Sa sala kasi ng bahay ay naroon si Venus at may kausap na lalaki. Mukhang masaya ang kanilang pinag-uusapan dahil kita naman kung paano tumawa si Venus sa mga sinasabi ng bisita nito. Biglang nagdilim ang mukha ni Lance at malakas na tumikhim para makuha ang atensyon ng dalawa. Sabay pang napalingon ng mga yun sa kanila. Napalis naman ng ngiti sa labi ni Venus at biglang sumeryoso ang mukha nito. At pagkatapos ay nag-aalalang napasulyap sa kanyang bisita. May 10 minuto na sigurong nakakaalis ang bisita ni Venus na ang pangalan ay Danny. Sa paraan pa lang ng pagpapaalam nito sa dalaga, napagtanto na agad ni Lance na may relasyon ng mga ito. Hinatid pa ng dalaga ito hanggang sa labas. Dahil sa naisip, biglang kumuyom ang kanyang kamao na nasa kandungan niya. Kasalukuyan silang magkakaharap na 3 sa sala ng bahay. Si Jopet ang bumasag sa namamayaning katahimikan. Sinama ko nga pala si Lance para makita naman niya yung baryo natin. Sabi ko kasi masaya piyesta natin dito eh. Nobyo mo na ba yung lalaking yun, Venus? Parehas na bigla ang magpinsan sa biglang pagtatanong na yon ni Lance.
Hindi rin agad nakahuma si Venus at lalo pa siyang nakaramdam ng pagkailang nang makita ang nanunumbat na tingin nito na animoy may nagawa siyang malaking kasalanan rito. Hinamig muna ng dalaga ang sarili bago hinarap ang binata. Sinalubong niya rin ang nagbabaga nitong mga tingin. Oo, sinagot ko na siya. Kanina lang. Ngayon, alam mo na. Titigilan mo na ba ako? Ano bang nakita mo sa lalaking yun? Mukha namang walang sinabi sa buhay ah. Ang baba naman pala ng gusto mo sa isang lalaki. Napapaismid pang tura ni Lance sa kanya. Si Venus naman ay huminga ng malalim para hindi sumambulat ang matagal ng kinikimkim na inis sa kaharap. May nahon pa rin siyang nagsalita rito. Tama ka. Wala siyang binatbat sa isang katulad mo. Si Danny kasi may sariling palo, madiskarte sa buhay, hindi palasa sa ibang tao, marunong makisama, hindi hambog, hindi nagbubuhat ng sariling bangko. At higit sa lahat, hindi matapobre at mapangmata ng kapwa. Yun ang mga katangian na nagustuhan ko sa kanya. Siguro naman alam mo na ngayon kung bakit kahit anong gawin mo, hindi kita magustuhan. Nabura naman ang pag-uuyam ng ngiti sa labi ni Lance nang marinig ang mga tinura ng dalaga. Bago pa siya makasagot ay binirahan na siya nito ng talikod. Naningkit lalo ang mga matang dati ng singkit sa pagkakatingin sa papalayong dalaga. Nais na rin niyang sumabog ng kanyang dibdib dahil sa naramdamang pagpapahiya ng dalaga. Buong buhay niya ngayon lang siya nakaranas ng ganon. Si Jopet naman ay hindi malaman ang gagawin sa mga oras na yon. Noon pa man ay alam na niya ang saloobin ng pinsan. Si Lance lang kasi ang mapilit. Akala nito ay madadala sa material na bagay ang kanyang pinsan. Hindi niya alam kung maawa ba siya rito. Ngunit mas pinili na lang niyang itikom muna ang bibig. Nang tumayo ito at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay ay walang nagawang sumunod na rin si Jopet sa kanya matapos mabilis na magpaalam kay Venus. Naabutan ni Jopet na sumisigaw siya sa gitna ng kalsada. Mabuti na lamang ay makakalayo ang mga bahay sa parting yun. Akala mo naman kung sino siya. Pasalamat nga siya hanggang dito sinusundan ko pa siya para suyuin. Ano makatangian ng hindi niya gusto sa akin? May pera naman ako. Nakatapos naman ako ng pag-aaral. May negosyo ako na may pagmamalaki sa kanya. Sabihin mo nga, ano ba ang kulang? Sobrang pagpapakipot naman yata ng pinsan mong yan. Alam naman natin na lahat na yan sa tiyahin mo galing, di ba? Wala ka sa kinatatayuan mo ngayon kung hindi dahil sa suporta mula sa tiyahin mo. Ang gusto lang siguro ni Venus ay sa kabila na meron ka, dapat manatili kang nakayapak sa lupa. Marami kasi siyang nakikitang kapintasan sa ugali mo . Alam mo, simple lang ang gusto ng pinsang ko sa isang lalaki at wala ang katangiang yun sa'yo. Ilang beses na kasi kitang binabala na baguhin mo yung pag-uugali mong yan ni hindi ka marunong makinig sa mga payo ko sa'yo. Hindi mo ba napapansin? Lahat na ng kaibigan natin lumalayo sa'yo dahil sa ugali mo. Wala akong nakikitang masama sa pag-uugali ko. Hinahanapan niyo lang ako ng butas para kainggitan kung ano ang meron ako. Bakit? Kasalanan ko ba kung ako pinagpala at kayo minalas na pinanganak na mahirap? Kala niyo siguro hindi ko alam na matindi ang inggit niyo sa akin no? Naiiling na lamang si Jopet sa mga naririnig niya. Noon pa man ay tingin na nito sa sarili ay sobrang taas. At silang mga kaibigan nito ay mababang uri ng tao lamang sa mga mata nito. Itinaas na lamang niya ang dalawang kamay na tanda ng pagsuko sa pakikipagtalo rito. Wala rin naman kasing patutunguhan ng pakikipagtalo sa taong laging tingin sa sarili ay siya ang tama at kailangang pakinggan lagi pagdating sa argumento. Hindi inaasahan ni Jopet ang susunod na sasabihin nito. Wala rin naman palang saysay ang pagpunta ko dito .
Mabuti pang umuwi na lang ako sa Cavite. Nag-aksaya lang ako ng gasolina at oras. Oo, teka pre. Gabi na oh. Tapusin na lang natin ang piyesta at sabay na tayong lumuwas. Sayang naman ang pagpunta mo dito. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Masaya ang piyesta rito sa amin. Abay, pakialam ko sa piyesta nyo. Alam mo na, sa simula pa lang na si Venus na ang dahilan ng pagsama ko sa'yo rito, di ba? Ngayon na meron na siyang nobyo, ano pong mapapala ko rito kung magtatagal pa ako? Baka gusto mong panoorin ko silang maglambingan ng nobyo niya. Tandaan mo pre, hindi ko makakalimutan ang ginawa ng pinsan mong yan sa akin ngayon. Kung talagang desidido ka nang umuwi pre, bukas na lang na maaga. Magpalipas ka muna ng gabi. Hindi mo kabisado ang pag-uwi no? Baka mamaya maligaw ka pa. Tsaka malay mo, dito ka makahanap ng babaeng gugustuhin mo at gusto ka rin. Ay nako, di mo ba ako naintindihan? Aalis na ako sa lugar na ito. O di sige. Kung hindi ka na talaga mapigil pa di sige. Luluwas na tayo. Sino naman may sabi sa'yo na pwede kang sumakay sa kotse ko? Ako lang ang aalis. Bahala ka kung paano ka uuwi. Basta simula sa araw na ito, lahat kayo mga kaibigan ko, hindi na maaaring sumakay pang muli sa kotse ko. Uy, grabe ka naman. Para kang bata akong umasta. Gusto mo talagang panindigan ang ugali mong matapobre? O di sige. Hindi ka kawalan sa akin Tandaan mo yan. Matagal na ako nagtiti sa ugali mong yan. Kita mo nga kahit anong masasakit na nakakainsulto pang sabihin mo, lagi pa rin akong handang tumulong sa iyo. Sana naman huwag mong kakalimutan. Hindi mo pinaghirapan ng kung anong tinatamasa mo ngayon. Baka pagsisihan mo kapag binawi yan sa'yo. Hindi na hinintay ni Jopet na sumagot siya. Sa likod ng isipan ng lalaki, tama lang ang mga binitiwang salita nito. Sana lang ay matauhan ang kaibigan niya. Naiwan naman doon si Lance na nagngingit-ngit pa rin ng kalooban. Kinapa niya ang susi at kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag na hindi niya kailangan pang bumalik sa bahay ng kaibigan. Dumiretso na siya sa lugar na pinaparadahan niya sa kanyang sasakyan at pinaandar na yun palayo. Hindi pa man siya nakakalabas ng baryo nang may biglang humarang sa kanyang daraanan. Isang matandang babae ang nakataas pa ang kamay upang tumigil siya. Huminto naman siya at bumaba. Ano ba tanda? Balak mo ba magpakamatay? Umalis ka nga dyan! Huwag kang humarang-harang dyan sa daan! Lumapit naman sa kanya ang matandang babae at umiiyak habang nakasalikop pa ang kamay. Iyo, maaari mo ba akong tulungan? Ang apo ko kasi ay inatake na naman ng sakit niya. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Pakiusap, iho. Tulungan mo akong madala sa ospital ang apo ko. Hoy tanda, wala akong pakialam sa sarili mong problema. Umalis ka nga dyan! Pagtataboy ng binata rito, akma na sanang babalik sa loob ng sasakyan si Lance nang mahigpit siyang hinawakan ng matandang babae sa braso. Malakas naman niyang ipiniksi ang kamay nito at matalim na tinitigan. Nakikiusap ako sa iyo, iho. Tulungan mo ako na madala sa ospital ang apo ko. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Tanging apo ko na lang ang kasama ko sa buhay. Ay nako, wala akong pakialam sa inyong maglola kasi hodang mamatay pa ang apo mo. Umalis ka na nga dyan kung ayaw mong sayo ko maibunton yung galit ko. Malakas pa niyang itinulak ang matandang babae na naging sanhi para patihayang matumba ito. Pagkasakay sa kotse, agad na niyang pinasibad yun palayo. Naiwan namang humahagulgol ang matandang babae habang matalim ang mga mata na sinundan ng papalayong sasakyan ng binata. May isang linggo na rin simula nang makabalik ang binata galing probinsya ng kaibigan. Simula nga noon ay hindi na sila nagkita nito. Hindi niya alam kung nakabalik na rin ito ng Cavite. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa negosyo na ipinamahala sa kanya ng tiyahin niya. Isa yung computer shop na nasa mismong bayan ng Silang.
Ibinigay sa kanya yun ng tiyahin dahil 3 taon na kasi siyang nakatapos ng kolehiyo ngunit wala pa rin siyang trabaho. Wala na nga silang ginawang mag-ama kundi ang magtalo dahil sa pagiging tambay niya. Lagi nitong bukang bibig na hindi na siya nahiya sa kanyang tiyahin na nagpaaral sa kanya. Ang palagi na lang pagtatalo ang naging dahilan para bumukod siya ng tirahan na ang tiyahin din ang nagbabayad ng upa. Mula sa ginagawa sa harap ng monitor ng kanyang laptop ay napaangat si Lance ng tingin. Sa labas kasi ng salaming dingding ng kanyang computer shop ay may natanaw siyang matandang babaeng nakaitim. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit natitiyak niyang nakatingin yun sa kanya. Nawala lamang ang atensyon niya rito nang may magbabayad na binatilyo sa kanya. Nang sulyapan niyang muli ang matandang nakita ay wala na ito sa kinatatayuan kanina. Hinilot-hilot niya ang kanyang sentido at mga mata. Ilang araw na niyang napupuna na parabang laging may nagmamasid sa kanyang mga kilos. Naalala niya bigla ang nakitang matanda kanina. Araw ng Sabado, kahit masama ang pakiramdam ay pinilit pa rin ni Lance na bumangon para makapagbukas ng computer shop niya. Malakas ang araw na yon dahil walang pasok sa trabaho at eskwelahan. Tsak, dagsa na naman ang mga tatambay roon. Kahit nangihina ay tuloy pa rin si Lance sa pag-iistima ng mga customer. Bandang tanghali na ng kaunti na lang ang nakatambay sa kanyang computer shop. Umupo muna siya at saka sumandal. Hapong-hapo ang pakiramdam niya. Wala rin siyang ganang kumain. Halos hindi nga nangalahati ang kanyang inorder na pagkain. Naramdaman na naman niya na tila mayroong nagmamasid sa kanya. Napasulyap siya sa labas ng salaming dingding. Naroon na naman ang matanda na hindi niya maaninag ang mukha. Pero natitiyak niyang nakatingin yun sa kanya. Tumayo siya upang lapitan sana ito. Ngunit bigla na lang siyang nakaramdam ng hilo hanggang magdilim na ang buong paligid. Nagising si Lance sa isang silid na pamilyar sa kanya. Nagtatanong ang kanyang isipan kung paano siya nakarating sa bahay nila. Anong nangyari sa computer shop niya at ang pera sa kaha? Mga katanungan na nasagot nang pumasok ang kanyang ama. Ayon rito, isang customer niya na nakakakilala sa kanya ang tumawag sa kapatid niyang si Clarissa. Pansamantala munang pinabantayan ng kapatid ang kanyang computer shop habang may sakit pa siya. Ngunit ang inakalang simpleng lagnat ay lalong lumalala sa paglipas ng mga araw. Lahat ng mga gamot na reseta sa kanya ay hindi tumatalab. Pakiwari pa nga ng binata ay lalo lang nitong pinapalala ang kanyang kalagayan. Ang higit na nagbibigay sa kanya ng matinding takot ay ang pagpapakita sa kanya ng matandang yon sa kanyang panaginip. Unti-unti na rin nagkakaroon ng muka ito. Hindi siya maaaring magkamali. Yon ang matandang babae na humingi sa kanya ng tulong ngunit sininghalan niya lang at nagawa pang itulak. Labis na rin nag-aalala sa kanya ang ama at tiyahin sa abroad sa totoong sakit niya. Malaki na rin ang ibinagsak ng kanyang katawan dahil sa hindi niya pagkain. Tuwing kasing nagugutom siya ay gusto niyang kumain ngunit kapag nalasahan na niyang lasang kalawang ang pagkain ay kusa na siyang umaayaw. Minsan ay isinusuka na rin niya ang kanyang kinakain. Ang higit na gumimbal sa kanilang lahat ay ang pagtubo ng mga sugat sa buo niyang katawan. Tila yun ay may sariling buhay dahil pumipintig-pintig pa ang mga yun. Naglalabas din yun ng malansang amoy. Lalo siyang natakot nang ang sugat niya ay maglabas ng maliliit at buhay na uod. Matinding sakit din ang kanyang nararamdaman sa 2 braso niya. Nagkaroon kasi yun ng mga bukol na tuwing kumikirot
ay halos magpawala sa kanyang ulirat. Parang nais na lamang niyang matulog at wag nang magising. Sa sobrang hirap na nararanasan, ayaw na lang niyang humarap pa sa kanyang pamilya. Mas gusto na nga na lamang niyang mapag-isa. Para kasing ultimo pakikipag-usap ay may hatid na kirot sa kanyang mga sugat. Nagising si Lance na tila mayroong nag-uusap. Kahit hirap ay pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Agad niyang nakilala si Jopet na nakatayo malapit sa kanya. Larawan sa mukha nito ang hindi pagkapaniwala sa nakikita sa kanya. Bahagya siyang ngumiti rito. Pinilit niyang iangat ang kanyang kamay upang palapitin ito, ngunit wala siyang natitirang lakas pa. Ano pre, kumusta pakiramdam mo? Hirap na pre. Nahihirapan na ako. Konting tiis na lang. Gumagawa na kami ng paraan para gumaling ka. Hindi doktor ang kailangan ko, kundi pare. Tumawag kayo ng pare. Gusto kong mangumpisal bago mawala. Kahit hindi naging maganda ang huling pag-uusap nila ng kaibigan, hindi pa rin matiis ni Jopet ang nangyayari rito. May hinala siya sa totoo nitong kalagayan, lalo't may nakakita sa ginawa ng binata kay Tandang Lolita. Marahil ay nais ng matandang yon na makapaghiganti kay Lance dahil ito ang sinisisi niya sa pagkamatay ng apo nito. Kilalang kilala sa lugar nila si Tandang Lolita bilang mangkukulam sa kanilang lugar. 25 taon na matagal na nitong hindi ginagawa ang bagay na yon. Sariwa pa rin sa alaala ng ilan ang mga ginagawa ng matanda noon. Huwag ka mag-alala pre. Lahat gagawin ko para matulungan kang gumaling. Tumingin lang si Lance sa kaibigan. Sobrang nangihina na siya ng mga sandaling yon. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang silid. Matagal na rin nang huli siyang dumungaw roon. Laman ng isipan niya kung may pagkakataon pa siyang muling masilayan ang pagsikat at paglubog ng araw. Kusang pumikit na lang ang kanyang mga mata kahit wala siyang planong matulog. Kahit ang pagtulog ay kinatatakutan na rin niya. Natatakot siyang muling magpakita na naman sa kanya ang matandang babaeng nagawan niya ng masama. Naalala niyang bigla ang apo nito. Baka ang nangyayari sa kanya ay kabayaran na rin sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagdasal siya sa isip. Humingi siya ng kapatawaran. Hindi man niya yon masabi ng personal. Ipinapaubaya na niya sa may kapal kung paano may paparating sa mga taong yon ang taus-puso niyang paghingi ng kapatawaran. Pagkatapos niyon, noon lang siya nakaramdam ng pagluwag ng dibdib. Tila hinihila rin siya papuntang Karimlan. Hindi alam ni Lance kung gaano siya katagal na nakatulog. Paggising niya ay may matandang lalaki na nasa tabi niya. May inuusal yung salita na hindi niya maunawaan. Sa tabi nito ay ang kanyang ama at kaibigang si Jopet. Ginagawa ko na ang lahat. Kailangan na lang nating maghintay kung tatanggapin ng taong yon na nagbigay sa kanya ng karamdaman ng aking pakikipagkasundo. Kung hindi niya tatanggalin ang sakit na iginawad niya sa binatang ito, mapipilitan akong ibalik ang sumpa sa kanya. Ang lahat ng sinasabi ng matandang manggagamot ay narinig lahat ni Lance. Ngunit kahit ang pagbuka ng bibig ay hirap na siyang magawa. Nang muling ipikit ni Lance ang mga mata, ay muli niyang nakita sa kanyang balintataw ang mukha ng matandang babae. Malinaw niyang nakikita ang puot sa mga mata nito para sa kanya habang dinuduro siya nito.
Gusto niyang humingi ng kapatawaran sa matanda, ngunit hindi niya magawang makapagsalita man lang. Dinaan na lang niya sa panalangin ang lahat ng gusto niyang sabihin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot na baka anumang sandali ay mawalan na siya sa mundong ito na hindi man lang nabibigyan ng pagkakataon na makapagbago. Noon lang niya napagtanto ang mga maling nagawa. Tama nga ang sabi ng iba. Kung kailan nasa bingit na ng kamatayan ng isang tao, doon lang nito nakikita ang mga maling nagawa niya. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa araw na pumapasok sa bintana ang nagpagising kay Lance sa umagang yon. Ilang sandali muna ang kanyang pinalipas bago iinat-inat na bumangon sa higaan. Yun ang araw na makikita sila ni Jopet bago lumipad ang lalaki papuntang abroad upang doon na magtrabaho. Mahigpit niyang niyakap ang kaibigan nang magpangita sila nito sa paborito nilang tambayan noon. Pre, kumusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo ah. Ganun na ba talaga katagal tayong hindi nagkita? Ayos lang pre. Ikaw rin naman eh. Bumalik na rin yung dati mong katawan. Balita ko eh, binitiwan mo na yung computer shop nyo. Oo, ibinigay ko na sa kapatid ko. Bala ko kasing mag-apply ng trabaho eh. Sayang din kasi yung tinapos ko kung hindi ko magagamit. At isa pa, gusto ko ring maranasan kung paano magkaroon ng boss at matutunan na rin ang tamang pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Aba, ayos yan ah. Mukhang pati ang ugali mo at pananaw sa buhay eh, nagbago na rin ah. Dahil ba sa nangyari sa iyo yan? Oo pre, ang dami kong natutunan dahil sa muntikan ko ng pagkapahamak. Wala naman dapat sisihin kundi ako lang din eh. Hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa iyo ha. Thank you, pare. Saka dun sa albularyo na gumamot sa akin, ipaabot mo na lang ang pasasalamat ko. At pasensya na rin dun sa mga masasakit na nasabi ko sa iyo noon ha. Pinagsisisihan ko na yun. Sana mapatawad mo ako. Oo, ayos lang yun sa akin pre. Nakakalimutan ko na yun. Tsaka yung tumulong sa yung albularyo, lolo namin yun ni Venus. Dati niya nang nakalaban si Tandang Lolita, kaya alam ni lolo ang kapasidad niya. Siya nga pala. Wala na yung taong nagbigay sa iyo ng sakit ha. Hindi siya nakipagkasundo kay lolo kaya ibinalik na lang niya yung sumpang ibinigay sa iyo ni Tandang Lolita. Parang yun din ang gusto ng matandang yun eh. Dahil ang apo niya namatay sa sakit. Parang wala na rin sa kanya yung kagustuhang mabuhay pa. Lumarawan kay Lance ang labis na pagkabigla sa mga nalaman sa kaibigan. Hindi niya akalain na yun ang magiging katapusan ng taong nambarang sa kanya. May lungkot siyang naramdaman para sa maglola at nakonsensya rin siya dahil pakiramdam niya dahil sa kanya ay nangyari ang ganon sa mga ito. Tila nabasa naman ni Jopet ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pre, wala kang kasalanan sa nangyari sa kanila. Noon pa man ganun na ang ginagawa ng matandang yun. Sabi nga ng mga tao sa amin, siguro kaya binigyan ng matinding sakit ang kanyang apo dahil sa masama niyang gawain Ang bata ang nagbayad sa mga kasalanan niya. Kung nasaan man si Tandang Lolita, sana napatawad na rin niya ako. Pinagdasal ni Lance sa kanyang isipan ang katahimikan ng maglola. May isang oras rin silang nagkwentuhan na magkaibigan bago naghiwalay. Binati muli ni Lance ang kaibigan sa magandang oportunidad na dumating rito. Humingi rin ulit siya ng dispensa sa mga naging inasal niya rito. Labis ang kanyang pagpapasalamat dahil sa kabila ng mga hindi magandang ginawa niya rito ay nanatili itong mabuting kaibigan. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito
Ang